Pepe, anong ibig sabihin ng Justitia Ex Constans et Perpetua Tribunde? Ang katarungan ay ang matatag at panghabang buhay na hangaring ibigay sa bawat isa ang nararapat sa kanya. Napakahusay mo, Pepe. At bakit mahalaga ang katarungan para sa isang bayis? Kasi po, kung walang katarungan, ay wala ring kapayapaan. At kung walang kapayapaan, magdurusa ang mga tao. Kasi po, kung walang katarungan, ay wala ring kapayapaan. At kung walang kapayapaan, magdurusa ang mga tao. Sa bawat araw na lumilipas, lalong tumatalas ang isipan ni Pepe. Hindi lang sa silid-aralan siya natututo, kundi sa piling ng mga taong may malasakit sa kaniyang kinabukasan. Ang kaniyang mga tiyuhin, mga guro, at mga tagapagturo na nagtanim sa kaniya ng sipag, dangal at pagmamahal sa bayan. Pero, gaya ng buhay, may dumarating ding mga dagok, at isang umaga, dumating ang balitang pumunit sa katahimikan ng kanilang tahanan, ang pagpanaw ni Maestro Leon Monroy. May sulat ng dala. May masama bang balita? Galing sa pamilya ni Maestro Leon Monroy. Ipinapaalam nila na pumanaw na si Maestro kahapon lang. Sayang. Gusto pa naman namin puro kay Pepe ng natinag kasi sayang. Palapit na si Pepe na niya. Pala sa pinunditan. Oo, mahal. Isa siyang tunay na maestro. Isa na namang ilaw sa landas ni Pepe ang mga pasensya na kawalan ka ng baby. Una mo na siguro mahal. Dapat na siyang dalhin sa binyag. Doon na niya dapat ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral. Masakit ito para sa atin. Pero alam ko sa Laguna, mas mapapalawak pa niya ang kanyang kaalaman yun. May gusto ko nang sabihin sa iyo ng inyong inay. Ano po yun, Itay? Si Maestro Leon Monroy ay pumanaw na. Patay na po si Maestro. Pero, sabi niya tuturuan pa niya akong bumasa ng mas malalim na Latin. Anak, si Leon Monroy ay bahagi na lamang ng iyong alaala. Ngunit sa puso mo, palagi mo pa rin siyang makakasama. Ngunit ngayon, kailangan mo muna ipagpatuloy ang iyong pag-aaral. Pero saan po? Sa Binyan, Laguna. May isang maestro raw na magtuturo sa iyo. Kung yun po ang makakabuti, handa po ako. Pangako ko po sa inyo, sa langit at sa iyong maong maestro, mapaaral po ako ng mabuti. Anak, magtiwala ka sa Diyos. Sa bawat paghakbang mo, isama mo palagi ang panalangin. At sa murang edad, si Pepe ay ipinadala sa Binyan, Laguna upang ipagpatuloy ang kaniyang pag-aaral. Doon niya nakilala ang isang guro na kaibigan ng kaniyang kapatid na si Pasiano, si Maestro Justiniano Aquino Cruz. Maestro Justiniano, ito po nga ang kapatid, si Jose. Magaling magbasa, matyaga at masunurin. Si Pepe. Malugod dito ang tananggap iho. Dito sa aking paralan, disiplina at syaga ang puhunan sa tagumpay. Handa ka ba? Opo, Maestro. Gusto ko pong matuto. Mag-aral ka na mabuti, Pepe. Tandaan mo ang bilin ni Inay. Opo, Kuya. Mga bata, may bago kayong kaklase. Siya si Jose Rizal. Galing siya sa Calamba. Umupo ka na iyo. Taga-Calamba? Akala mo kung sino? Pepe, isalin mo ito sa iyong Tagalog. Disiplina es via et cantiam. Ang disiplina ay daan tungo sa karunungan.
Akala mo, ang galing-galing mo. Lahat na lang, sinagutan mo. Anong gusto mo? Maging paborito ka ni Papa? Hindi po. Gusto ko lang po matuto. Aba, magpupo pa. Nagmamagaling ka lang talaga. Pedro, ayoko ng gulo. Akala mo siguro kung sino ka. Isa ka lamang dayo, mahirap, at walang silbi. Pedro, hindi ako pala away. Ngunit pinalaki ako ng aking ina na may dignidad. Huwag kang maniwala dyan, Pedro. Pedro, bubugin mo. Aba, talaga! Sige, sige Pedro! Sige pa, sige Pedro! Bumangon ka Pedro, bumangon ka! Bumangon ka! Mayabang ka talaga! Pedro, anong ginagawa ninyo? Si Jose po ang naunang sumuntok! Hindi po yan, totoo maestro. Si Pedro po yung nauna. Sinabihan niya po ako ng dayo, mahirap at walang silbi. Nagtimpi po ako, pero tinulak niya ako. Totoo po yan, maestro. Si Pedro po yung unang sumuntok. Pedro, Jose, ang paralan ni pugad ng karasan. Pero mas lalong hindi tahanan ng pang-aapi. Pedro, isang beses pa't maulit ito at malalagot ka sa akin. Jose, kahit kailan hindi tama ang pagkikipaglaban. Pero nakikita kong hindi ikaw nag-uumpisa. Ipinagtanggol mo ang iyong sarili na may tiyaga at hindi agad gumaganti. Mabuti yon. Pero sa susunod, lapitan mo ako. Opo, pasensya po maestro. Tandaan ninyo mga bata, ang tunay na lakas ay hindi laging nasa kamao, kundi nasa isip, nasa puso, at nasa tamang pagdidesisyon. Bagamat maliit at payat, hindi kailanman naging hadlang para kay Pepe ang kaniyang itsura. Ang kaniyang talino, kababaang loob at lakas ng loob ang nagpatatag sa kaniya sa binyan. Matapos ang ilang taong pag-aaral sa binyan, ay bumalik si Jose Rizal sa Calamba. Puspos ng kaalaman, pangarap at tahimik na alab ang kaniyang puso. Isang alab na handang pag-alabin ang landas tungo sa paglaya. Ngunit pagdating niya sa kanilang tahanan, isang dagok agad ang sumalubong sa kaniya. Anak, ikaw ba yan? Opo, inay. Ang laki ng pinagbago mo, parang kailan lang asleep ka pa. Nasabik na po akong maramdaman muli ang iyong mga yakap. Walang katumbas ang mga kwento mo at ang lasang lutong bahay na palaging may kasamang pag-ibig. Buksan niyo! Utos ito ng gobernador! Kailangan nyo. Ito kami panaresting. Doon niya Teodoro Alonso. Inaaresto? Sa anong dahilan? Sa kasong tangkang paglason, umuhugong ang pangalan niya sa pagkamatay ng asawa ng kanyang pinsan. Hindi totoo yan. Walang katotohanan ng baratang na yan. Kalokohan! Lahat ng kagalambalan ng nasikit ang babae nyo. Walang ebidensya! Wala kayong batayan! Isa itong kalapastanganan! Kung wala siyang kasalanan, sa korte niyo patunayan. Anak, maging matapang ka. Tandaan mo na ang kabutihan ay palaging mananaig. Tunay, huwag kayong sumama sa kanila! Hindi! Sa unang pagkakataon, nasaksihan ni Jose Rizal ang mukha ng katiwalian, isang sistemang bulag sa katwiran at pepe sa katotohanan. Ang hustisya ay naging laruan ng makapangyarihan, at ang dangal ng kaniyang inay tinapak-tapakan ng inggit at paghihiganti. Hindi batas ang naghahari noon, kundi ang dahas ng may kapangyarihan. Hindi naman totoo. Bakit nila kinulong si Inay? Wala naman siyang kasalanan. Hindi niya magagawa ang mga ibinibintang sa kanya. Hindi makatarungan ang ginawa nila. Hindi dapat siya kinulong. Sala hindi naman niya ginawa. Lalong-lalot na kung di siya sumailalim sa wastong paglilitis. Dapat may gawin tayo. Hindi natin hayaan magdusa si Inay sa loob ng bilangguan. Alam ko, kaya dapat makapag-isip na tayo ng paraan para makalay si Inay. Tama si Padre Burgos. Habang mas... Parsano, ilang beses ko bang sasabihin sa iyo na kalimutan mo na ang pangalan ng iyong mga profesor at kahit na sino sa tatlong fraile. Mahirap kalimutan ang mga taong may katwiran na ang mga pinaglaban. Sa Elencio, pati na marami na may koneksyon ka sa tatlong fraile yung pinagbintangan at pinarusahan. Mas mabuti pang
pagtuunan mo na lang ng pansin ang iyong pag-aaral sa Maynila. At sa ngayon, wala pa tayong magagawa sa pagkakadakip ng iyong inay. Wala na po ba talaga tayong magagawa, Itay? Ako, baka may magawa pa ako para makawala sa pagkabilanggo si Inay. Meron, Pepe. May magagawa ka. Mag-aral ka na mabuti. Maging matalino ka. Dahil ang katalinuhan ay sandata. At pagdating ng araw, ikaw mapapalaya sa atin mula sa kasakiman. At sa di makatarungan pagmatrato sa atin ng mga Espanyol. Ama namin, ikaw na po ang bahala kay Inang. Palakasin niyo rin po ako. Pangako, hindi ko kayo bibigyan.